A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 269 of 365 daily devotion with Bible Calactor Edition. And today is August 26, 2026 at yung title natin devotion natin ay How to Pray Like Nehemiah. O ano ba yung prayer paano ba nagdadasal itong si Nehemiah? And dito sa scripture natin ngayon ay makikita natin itong story niya from Nehemiah chapter 1. And bago ang lahat, si Nehemiah isa siyang leader who rebuilt Jerusalem. And a Jewish cupbearer to the king Artaxerxes who became the governor of Judah and the rebuilding of Jerusalem wall. And dito nga sa history, let's recall it, yung Judah, nag-fall sila and become captive of Babylon. Yung mga tao dito in-exile sila sa mula Jerusalem to Babylon, and si King Nebuchadnezzar na siyang nanunungkulan that time, sinira yung Temple of God at yung buong city. Kahit pa nakaranas ng pagdidisiplina itong mga tao, ay yung bayan ng Jerusalem, sabi ng Diyos sa kanila mula kay Jeremiah, dito nga sa Jeremiah 29 verse 11, maging malago sila kung saan man sila dalhin ng Diyos. And after many years na nandun sila sa Babylon, yung Babylon mismo, yung bayan na yun ay na-fall to Persian Empire under the king ruling of King Cyrus. At nito nga, katulad ng pangako ng Panginoon na ibabalik sila, they will restored and hinipo ng Diyos itong si King Cyrus upang pabalikin yung mga taong in-exile sa Babylon sa kanilang bayan. So lahat ng Jewish people ay nagbalik sa kanilang bayan sa Jerusalem. But this is the report to Nehemiah. This time nasa Susa pa itong si Nehemiah, at may nakarating balita sa kanya na nagdala sa kanya ng matinding kalungkutan. Dito sa verse 3, sabi dito, sumagot sila, kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak na ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. So, napakatagal na panahon na sirang-sira yung Jerusalem. Kaya nga dito sa ating kataruan, Nehemiah's prayer. Nung narinig ito ni Nehemiah, unang-unang panalangin niya, he begins by acknowledging God's character. Dito sa verse 4, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak, sabi ni Nehemiah. Ito yung nagginawa ni Nehemiah. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno, nanalangin ako ng ganito sa Diyos sa kalangitan. Verse 5, O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat niyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa iyo at tumutupad ng iyong mga utos. So, unang-una pa lang sa panalangin niya, ina-acknowledge niya sino ba yung pinapanalanginan niya, yung character nito. Dahil sa pag-umpisa natin ng acknowledgement sa Diyos, yung malaking problema kasi dito lumiliit. Yung malaking perspective natin sa problema, pag in-acknowledge natin sa Diyos, lumiliit ito bigla. Kasi God is so big, bigger than our problems. This is a good practice na rin dahil sa oras na in-acknowledge mo sino ang Diyos, na hinihingan mo ng tulong, yung nararamdaman mong problema na magiging maliit na lang sa Kanya. Because He is a creator of all. Kaya walang imposible sa Panginoon, and nothing is out of His power. He is sovereign. And lalo na, nothing is beyond His wisdom. And pangalawa, continue with the confession of sin. After niya in-acknowledge ang Diyos, he acknowledged himself before God. Sino ba siya sa harapan ng Panginoon? Tiningnan niya yung sarili niya. Dito sa verse 6, inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong mga kautusan. So, si Nehemiah, inamin niya yung mga pagkukulang niya sa Panginoon. Hindi niya ibinrag yung sarili niya na mas mataas pa siya sa Panginoon, or dapat siyang tulungan. So again, confession of sin before God, mas maa-appreciate mo ang Diyos. You will understand that God is so holy.
And napakalayo ng kalagayan natin sa posisyon ng Diyos. Pero kahit na tayo ay hindi tapat, ano man yung ginagawa natin, sa Diyos nananatili pa rin siyang tapat sa atin. And ending ng kanyang panalangin, sa point number 3 natin, and by asking God for success and favor. Prayer request, napakaikli lang ng sinabi ni Nehemiah, pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Ito lang yun. Ito lang yung pinaka-prayer niya. Dahil sa panahon ni Nehemiah, isa siyang cupbearer, tagatikim ng inumin ng hari, at ang request niya ay payagan lang siyang bumalik at tumulong sa pagtayo ng kanyang bayan muli. So, dito sa ating conclusion and application, mula dito sa ating mga katuruan, whenever we have a prayer request, ugaliin natin to. Begin your prayer by acknowledging God's character. Hindi dapat ito nawawala dahil ito rin yung tinuro sa atin ni Jesus Christ nung paano nga tayo dapat manalangin. So what are God's character ba? Ang Diyos ay dakila, tapat at kailanman hindi tumatalikod sa kanyang mga pangako. So dapat alam din natin yung sino ba yung Diyos na hinihingan natin ng tulong, kaya napakahalaga ng scripture kasi doon nire-reveal yung character ng Panginoon. And why acknowledge God first? Upang yung malaking suliranin natin, makita mong maliit lang sa Diyos. So, hindi ka na nangangamba, hindi ka na nangangatog, hindi ka na nag-worry na sobra. Dahil sa Panginoon, maliit lang yan. Kayang-kaya niya yan. So, you may rely to His sovereignty, His plan, and His wisdom. And pangalawa, confess your sin and ask for forgiveness. Isunod natin ang paghingi ng kapatawaran at confession sa ating mga pagkakasalang nagagawa sa Panginoon. Though, wala naman tayong maitatago sa Panginoon bago pa bumuka yung ating bibig. Alam na ng Panginoon yung mga nagawa mo. Alam na ng Diyos yung sasabihin mo. Sa pagbanggit pa lang natin ng yung mga sino tayo sa Panginoon, again, doon natin nare-realize kung gaano katapat sa atin ng Panginoon na hindi niya tayo pababayaan at iiwan. At again, yung pag ina-acknowledge natin yung sarili nating kakulangan sa harap ng Panginoon, dito natin nauunawaan yung status ng puso natin, yung pangangailangan natin sa Diyos na lumikha sa atin. And lastly, pray before you make plans or take action. And then, eto na yung request. In this way, you will be able to align yourself to God's will. Kung inuuna mo ang Panginoon, mauunawaan mo yung karakter niya at paano mo i-align yung sarili mo sa kagustuhan ng Panginoon. Many people na pagpabaliktad-baliktad ito, minsan nauuna yung plans, then action, then kapag nag-fail, tsaka lang yung prayer. Prayer must first. Alignment must first. Then tsaka ka gumawa ng plan based on God's answer, yung mga nire-reveal sa iyo ng Panginoon. Now, if you cannot comprehend those, hindi mo man makita, hindi mo man maunawaan, go whatever the Holy Spirit lead you. Di naman, porkat walang nire-reveal sa iyo ng Panginoon, wala ka nang gagawin. Ask the Holy Spirit to guide you. For ito nga yung binigay sa atin ng Diyos. It is our guide. The Holy Spirit is our guide. Then again, whenever we have a prayer request, so unahin nating i-acknowledge ang Panginoon. Sabihin natin sa Kanya kung ano yung mga pagkukulang natin, mga pagkakasala natin sa isip, sa salita, at sa gawa. And then, tsaka tayo gumawa ng plano, tsaka tayo mag-take action. Prayer, plan, and action. And ayun lang po para naman sa ating reflection, why it is important to begin our prayer by acknowledging God's character. Yun lang po, and I hope tomorrow magkikita-kita ulit tayo sa ating devotion. I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. See you again tomorrow. Have a nice day ahead and God bless.